Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang from Japan. Aquarius, this reading is for you August 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Sa mga gusto magpa-personal reading, salamat sa mga nagpa-personal reading po. Sa mga gusto magpa-personal reading, lalagay ko dyan sa screen yung aking FB or pumunta kayo sa description below o sa pinaka-YouTube channel ko. Nahadyan po yung link. Diyan nyo na lang kuhanin yung FB ko para hindi rin kayo ma-scam dahil may nanggagaya sa akin. Be careful. Energy reading, vice versa. General reading tayo, Aquarius, ha? Gawing guide ang mga warning. I-analyze, piliting maiwasan. Okay. Anak, ano bang ginagawa mo? Aquarius. Okay, you are on the right path regarding some aspect of your life. Kumaga, meron ka mga plano, target, may mga obstacle na malalagpasan o matatapos sa iba. Hindi naman lahat, but still, nandun yung point. Basta tuloy-tuloy ka lang din sa goal mo, ha, sa target mo. And syempre, of the April, maaari may kakilala ka na April ang birthday or 4 days, 4 weeks, 4 months, or days, minutes or hours man yan sa iba sa inyo. Yan, may mga changes happen or beautiful things happen kasi dito rin si Arrow. May mga magaganap o mangyari, pagbabago magaganap o mangyayari sa iba sa inyo. Or pwede rin na sa buwan may mga vacation, no, sa mga, or pwedeng nasa lugar ka na may mga sakura or cherry blossom, yan. Or baka malapit ka sa mga mabulaklak o mga bulaklak, mabubulaklak eh. Malapit ka sa bulaklak na place or sa cherry blossom, pwede sa iba. Or mga pupunta kayo o babakasyon kayo sa mga country na may cherry blossom. Tingnan mo yan, di ba? Sa iba, sa inyo. Sabi sa'yo, maaari makakita ka ng mga feather, ganyan, or maybe nag-ipon ka ng mga feather, pwedeng, or kung hindi ka pa nag-ipon, kung wala ng mga ibon, o wala namang something, tapos nakakita ka ng feather, that is the one sign na your angel is in your beside. Nasa beside mo siya, nasa tabi mo siya. Problem to be resolved. Maingat kayo sa mga red flag, no? Tamo pulayan, di ba? Ingat kayo sa red flag, ha? Maging awareness kayo. Physically, emotionally, spiritually, pera, trabaho, business, or sa love life pa yan. Ingat kayo. At may mga sitwasyon na messy situation, problema, struggle na aayusin o maisasaayos sa iba sa inyo. Or kailangang ayusin, ano? Broken wishbone, wish not be granted. Ito yung sinasabi na delay. Yan. May mga sitwasyon na, syempre, may mga sitwasyon na magiging okay, may mga sitwasyon na madidelay pa. Madidelay, magkaroon ng delay, o pagpapaliban, mga ganyang sitwasyon. Hindi pa sa ngayon. Kumbaga na doon sa point ngayon. Mag-ingat ka rin sa mga tao na pwedeng mangako sa'yo, or kung ikaw nangako ka, tapos hindi mo matutupad, medyo disappointed man yun. Disappoint yun, di ba? Or kung may mga tao na hindi parunong tumupad ng pangako, medyo iwas ka na lang and learn from the past situation sa iba sa inyo. Ingat kayo kasi may mga mapapako. November, pwedeng November, may kakilala kang November ang birthday, or 11 minutes, 11 hours, 11 days, 11 weeks, 11 months, or pwede naman yung, uwi ka ng Pilipinas, is 11 to 12 hours ka or 10 hours ang flight mo, napakalayo naman bago ka makarating sa place na pupuntahan mo. Pwedeng na doon sa point na yun kasi also we have the sakura, di ba? O mga related ka sa mga sakura situation o sakurang name. Yan. And iba sa inyo is pagbabago ito eh. Ibig sabihin, there's a changes happen into your life na magaganap o mangyari. Yan. Sa iba sa inyo, ano yan? Mga tao na magiging malamig sa'yo, o ikaw yung magiging malamig sa kanila, o sila sa'yo. Pwedeng ito mga tao na to is may mga kasalanan sa'yo. Baka iwas-iwasan kanila. Diba? Yung mga ganong sitwasyon sa iba. Sa iba naman is mag-ingat ka lang sa sarili mo. Baka nasa place ka rin na may taglamig o tagyelo, di ba? Yan. Or sa iba sa inyo is ingat ka, baka may karoon ka ng ubo, sipon, lagnat, masama pakiramdam, masakit yung lalamunan, throat, thyroid.
ingat kayo, baka hindi maging maganda yung timpla mo, ganyan, 'di ba? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Well, mag-ingat pa rin kayo kasi ito is, kasi dalawa na siyang negative na lumabas, no? Maging aware kayo. And meron kang grave, time to go out and have fun. Kung may mga sitwasyon kayo na pinagdadaanan, siguro, pasayahin mo rin yung sarili mo. Kumbaga, enjoy your life, di ba? Mag-relax ka, mag-chill-chill ka, ganyan. O, sumama ka sa mga tao na trusted, di ba? O kaya, wag lang overthinking din, ano, sa iba sa inyo, wag lang kayo mag-overthinking. Basta, focus lang kayo sa positive. No, sa iba naman sa inyo, baka magkakaroon ng mga go out, ganyan, may mga mag-chill-chill, may mga happy gathering, malaki man o maliit yan, pwede ganyan, may mga kakainan, may mga having fun, di ba? May mga exciting plan, kayo na paglabas, yan, magkikita-kita, ganyan. O meron nyo, romance celebration and parties, yan nga, may mga pupuntahan, o may mga ise-celebrate, o may mga party-party, birthday, kung ano mga celebration niya, basta there's a celebration and happiness. Yan, pwede iba sa inyo is, pag sa, sa love life ito, o sa karelasyon, medyo hindi maganda, no? Yan, kasi also we have the romance, ibig sabihin. Either mga taong malapit sa'yo, o kaya naman is, yung karelasyon mo, hindi good, yung vibes niya, no? Sa nakita ko dito, medyo maging aware ka na lang. Baka mamaya, yung iba sa inyo is, friend ka lang pala niya. Sa'yo is, kayo, mag-on kayo. So pala sa kanya, hindi. We're friend. Di ba? Masakit naman yun. Di ba? Baka kumbaga, ini-enjoy niya lang yung company mo. Di ba? Ingat ka pa rin. Sa iba naman sa inyo, yan, may mga third party sa iba. Sa iba naman sa inyo, syempre, hindi nyo mga pangako, no, sa mga connection na hindi pwedeng matupad, mga broken promises, ganyan. Or kung may mga manghihingi ng promises sa'yo o magka-promise sa'yo, mag-ingat ka na lang. Well, dito pa rin yung sitwasyon na congrats pa rin kasi may mga mangyayaring kasiyahan. Yan. O may mga union, getting together, ganyan. Family reunion, surprise parties event, ganyan. Kung ano mang celebration yan, monthsary, anniversary, wedding series, mapuputahan na wedding. Basta may celebration, having fun, or chill up lang kayo. We have the career, o pwede rin sa welcome sa career nyo, di ba? Kumbaga, nagkaroon ng leveling up, nagkaroon ng success, nagkaroon ng recognition, di ba? Pwede na doon sa point na yon. Nagkaroon ng growth, na doon sa point na yon, no? Kasi also we have the growth. May mga susulatan kayo, o mga aasikasuhin this time, or needed sa iba sa inyo, may mga i-work it out na sitwasyon, or sa iba sa inyo is maaari na doon yung point na nag-iisip kayo to change your career, di ba? To change your job, to change your situation na doon sa point na yon. Kung ano man ito, yan, congrats pa rin kasi handito yung recovery. No, handito yung recovery, handito yung healing, handoon yung growth na magaganap sa buhay nyo. And we have the bird fly. May mga ibon ba kayo? News is on the way. Sa iba sa inyo, this is a good news. Kasi ito, apat to. Sa iba sa inyo, ibig sabihin, may mga hindi magandang good news from the past situation na nakapagpapahatak pa rin sa inyo. Sa huli, ay nakapagpahatak pa rin sa inyo. No? Yan, mga delay na yan, yung mga hindi magandang sitwasyon. Or sana naman walang news na pangit. No? Pero before pa mangyari yun, always think in advance para hindi maging bad yung outcome o yung bunga. Diba? I-work it on mo maigi. Alamin siya sa atin, aralin mo maigi. Kasi andito naman si growth. Pero kung pagiging pabigla-bigla ka, pwedeng dito ka. No? Pero iba sa inyo, andito yung growth, enjoyment, healing, recovery, ganyan. May mga magagandang sitwasyon. Be careful na lang din. Ha? O kaya may mga paggaang ng situation or konting recovery. Energy ni Aquarius. O mga bagay na kailangang i-work it out, ha? Kasi handito pa rin itong dalawa. Kung saang aspeto ng buhay mo, trabaho, physically, emotionally, spiritually, relationship, pera, trabaho, business, kung saan man yan, connections.
Okay, when it comes sa iyong energy, sa energy mo, may mga bagay o sitwasyon ka daw na pinag-iisipan? Pwedeng may mga naaalala ka sa nakaraan, good or bad man yan, na naganap o nangyari, or mga tao sa nakaraan, pwedeng na sa point na yon sa iba sa inyo, or pwedeng related sa pera, ganyan, o may mga related siya sa sitwasyon, basta good or bad yan, nagkakaroon ka ng revisiting or reminiscing from the past situation. Sa iba naman sa inyo is nandun yung point when it comes sa yung energy mo, medyo may mga bagay o sitwasyon ka daw na gusto mong i-delay o nadi-delay o madi-delay. Mga ganyan. O kaya hindi mo muna siya madesisyonan. Mga ganun sitwasyon. Maaring pinag-iisipan mo pa, maigi, kung tama or hindi, kung dapat ko bang pukusan or hindi, dapat ko bang aksyonan or hindi, pwedeng nahandan ka sa point na yun, nagkakaroon ng mga pagpaplano, no? Pwedeng nahandan sa point na yun. O may mga pinag-iisipan ka, kumbaga. Kung iba sa inyo, pwedeng travel, malayo o malapit, o you want to connect with someone, gusto mo kausapin si ganito, si ganyan, si ganun, sa iba naman, sa iba sa inyo, ganun, no? O hando naman yung point sa iba is siguro nado yung point na hindi ko alam pero naguguluhan ata yung iba o may mga sitwasyon na either um, mga hoping hindi gulo ito no o hindi magkaroon ng gulo na sitwasyon o hindi pagkakaintindihan. Hoping wag naman kasi hindi rin maganda, no? 'Di ba? Pwedeng may naaalala ka lang sa nakaraan na hindi naging maganda. Pwede may mga pinag-iisipan ka related to your family, bahay, lupa, ganyan, pera. Tingnan natin parating sa iyo. Parating kay Aquarius. Parating kay Aquarius. Oh! We have the 10, no? Oh. May completion ka. Dalawang 10, dalawang 9. Ay, tatlong 9. Ba? 999. Tapos, ay, apat na 10 pala. Ay, tatlong 10. Tatlong 10, tatlong 9. Wow! Merong mangyari sa yung fulfillment and completion and fruition. Congrats! Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo is merong wish. Meron kang hinihiling na makakamit. Siguro before ending of this year sa iba sa inyo. Ganyan, bago matapos ng taon na to, makakamit mo yun. Pwede sa iba sa inyo is by this month or by the next month. Ganyan. Or 2 months to 3 months, pwedeng ganun. Basta before ending of this year, pinaka the best yun, yun. Meron ka daw makakamit. Sa iba naman sa inyo is there's a end of a cycle situation. May magtatapos sa buhay mo. Halimbawa, may mga stress, burden, struggle, feeling anxiety, depression, o mga nangyayaring hindi maganda. Magtatapos na yun. Yan, may mga mag-end. Marami kasi ibig din sabihin ng pag-end ng cycle. Halimbawa, mag-end kasi magiging single ka. Mag-end kasi end of a contract. Mag-end kasi mag-aasawa ka na muli o mag-aasawa ka na. Pwedeng nahandon sa point na yun, di ba? Basta there's an end of a cycle situation happening to your life sa iba sa inyo. And then also is nandito rin yung point na may paglipat. Marami ibig din sabihin ng paglipat. Paglipat ng place, tirahan, trabaho, or may lilipat na kapamilya, di ba? Sa iyo or sa ibang lugar, pwedeng nato sa point na yon. Yan. Or may mga
paglipat situation. May mga transition or transformation kasi. Sa iba naman, ang nakikita ko dito is traveling. Sabihin, 3 days, 3 weeks, or 3 months may traveling. Kung saan man yan, malayo o malapit, na nandito rin yung point na may tao na may problema siya. May tao may problema o may pinagdadaanan siya na struggle, burden, situation na either tutulungan mo ito or hihingi siya sa'yo ng tulong. Sa iba dito, kasi we have the family din, pwedeng kapamilya mo ito. Sa iba, baka kasamahan mo sa trabaho or your friend. Yun na nakikita ko. May mga pag-uusapan din kayo related, tulad ng sabi ko kanina, related to mana, pamana, bahay, lupa, territorial. Yan, yun na nakikita ko dito. May lawyer nga ako nakikita eh. Lawyer, doctor, teacher, advisor, consultant. Ganyan. And then also is may pinag-iisipan ka raw. Ay, gusto mo magbakasyon? May bakasyon ka? Iba dito para may pinag-iisipan ka. Either this sa vacation or handun yung point lang na mahili ka lang siguro magmuni-muni na situation. Yeah, may mga bagay ka na sinisiyasat o isisiyasat, maghahanap ka ng katotohanan sa iba, ganito, ganyan, ganun, dapat ba, kailangan ba, ganito, ganyan. Nandun ka sa point na yon. O baka naman habang mag-isa ka, ano, minumuni-muni mo dyan. Mga ganun sitwasyon lang naman. Okay? Yan na nakita ko sa iba sa inyo. Sa iba is mag-ingat ka kasi may tao na nagmamatsyag. Pwedeng ikaw yung nagmamatsyag or may taong nagmamatsyag. Sa iba naman, nandito yung point na may tao na hindi ko alam pero ang galing niya kasing magsalita. Ang galing ng tao nito magsalita. Mayroon siyang strategy when it comes to talking. Yung tao na yon. Kaya medyo ingat ka na lang, baka at the end maging problema yon. Okay? You need to be very careful na lang din dito sa situation. Sa iba naman sa inyo is may tao na something hiding. May tao na may sikreto or may hinahide siya o kaya naman is palihim. May palihim na na pakay sa'yo. Halimbawa, friend mo siya, di ba? Halimbawa, friend mo siya. O kaya is, hindi mo alam na may lihim pala siya. Hindi mo alam na backbiter pala siya. Hindi mo alam na kinukuha lang pala niya yung loob mo, di ba? Hindi mo alam ganito, ganyan, ganyan. Kaya you need to be very careful lang din. Payo ko lang naman sa inyo yun, pero nasa yun. Decision mo yun. Nasa ano ba kayo? Nasa law? May mga law akong nakikita? May pagtulong Ay, sinabi ko na pala yun. May mga law involved sa iba? Or justice, lawyer. Dapat iwasan ni Aquarius. Ay. Oh, may ano to, universe. Babae? May babaeng masama pa kay sa'yo. Alam mo, sabi nitong babae nito, unfinished business ka daw niya. Dark thought to eh. May babaeng may dark thought sa'yo. May unfinished business daw siya sa'yo. Or pwedeng ikaw yung kanyang huling baraha na kailangan niyang i-out sa buhay niya. Diba? May mga ganun sitwasyon eh. Medyo hindi maganda yung energy nitong babae na to. Dapat iwasan. Ingat din kayo pagdating sa sa mga click-click na yung may mga link-link na hindi nyo na maalam kung anong link yon. Pindot kayo ng pindot. Naku po, sabi ko sa inyo, magsisisi kayo. Tapos yung mga makakausap nyo pa. Okay? Mag-ingat kayo, wag pabigla-bigla kasi pwedeng hindi maganda maging outcome nito. As in. Kung nakikita nyo lang ito sa Facebook, tapos wala namang, hindi kayo nagsiyasat, hindi kayo nag-alam, o hindi nyo pinag-aralang maigi,
pwede kayong maloko. Ingat na lang kayo. Choice nyo naman yan eh. Warning lang naman yun. Tandaan mo, nandito si Broken Wings si November, tsaka si Career, tsaka si Birdfly. Ingat. Baka akala mo successful na, hindi pala. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Dalawa to eh. Either isang lalaki to, isang babae. Dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung mga tao na gagamitin ka lang o manggamit ng tao. Iwasan mo yung hindi pagkakasundo. Kung may mga trust issue na, medyo iwas ka na lang din sa kanila, no? And then iwasan mo rin yung mga taong hindi kayo magsi-same page. Iwasan mo yung mga taong gagamitin ka, corrupt, dishonest, mga taong materialistic or being you, materialistic, or mga tao na obsessed when it comes sa yung mga obsessed when it comes sa sarili, sa estado, sa pera, makasarili, sakim, manggagamit, and iwas ka dyan sa mga tao na kailangan ka lang nila kasi may kailangan sila, di ba? Pag ikaw na nangailangan, tingnan mo, para mga daga yan. Nasa lungga, hindi mo makikita. Kaya ingat ka rin, okay? Alam mo naman na, kinagigilin. Ingat ka lang, Aquarius, kasi masyado kasi kayong, feminine. Lalaki ka man o babae, medyo feminine kayo masyado. Okay? Ingat ka. Okay? Huwag masyadong, ma-overwhelm sa mga situation. Ingat ka rin for being mataas ang pride, ego, ganyan. O yung mga taong ganon. Siyempre, ingatan mo din yung pera mo. Okay? Yan, yung trabaho mo, yung pera mo, ganyan. Ingatan mo. Huwag masyadong overspend, mag-ipon, huwag masyadong bili ng bili, court ng court, diba? Order ng order. Kasi basta ingat na lang kayo, ganyan na. Sa inyo naman yan, hindi ko naman pera yan. Diba? Siyempre, okay lang naman, basta kontrolin mo rin yung sarili mo kung sino mga tao na pagkakatiwalaan mo, tsaka tutulungan mo, no? Ganyan. Yung mga tao na liar, dishonest, yan. Mga tao na makasarili, sakim. Yung mga tao na i-judge ka nila. Or maybe you're judging someone. Ganyan. Basta yun ang mga pag-ingatan mo lang. No? Kasi, kailangan mo rin kasi ito matuto eh, no? Yan. Yung mga tao hindi magiging equal sa'yo. Yung may mga pabor-pabor. Ganyan. Well, okay lang naman yun. Basta mag-focus ka lang sa energy mo, mag-focus ka sa work mo, mag-focus ka sa career mo, focusan mo yung mga dapat fokusan. Kung unfair sila sa iyo at hindi ka nila okay lang. Bakit? Kawalan ba sila? Diyos me, yung Marimar. Hindi sila kawalan sa iyo. Okay? Kaya focus lang. Mas focus ka sa sarili mo, mas focus ka to achieve your goal. Pakita mo sa kanila na kahit wala sila, kaya mo. Nando sa point na yun. Diba? Ate ha, gigil na gigil yarn. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Naligo yung anak ko. Puro pera lumalabas sa'yo ah. Sa pera mo, magkakaroon ka ng development. Magiging ka nga eh. Alam mo, ang sa'yo, magiging magnetic ka. Aquarius. Love. Sabi sa inyo, family to ha. Kung ikaw is single, yes, kung ikaw is single, maaring LDR kayo, no? Or maaring itong taon na to, either ahead to sa'yo, or ikaw ang ahead. Isa, dalawa, sa iba sa inyo, mararamdaman mo yung caring niya nitong taon na to. Mararamdaman mo yung effort niya. Pero sabi dito, mag-ingat ka. Bakit? May lihim tong taon na to. Ingat ka na lang. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, sa mga nagkahiwalay, yes, nagkaroon kasi ng third party, sa nakita ko dito. Tsaka medyo hot temper din kasi yung isa sa inyo. Handun yung caring, love, syempre.
Pero hanggang na yung deep wound and battle eh. Hanggang sa dumating na lumaya yung isa. Pero ang nakita ko dito is, pagtalikod talaga nung isa, no, masyado rin naging malihim. Nagkaroon ng paglilit ko, pero isa sa inyo, either nahang siya or nahandun siya sa point na may hinihintay. O naghihintay pa rin. Yun ang nakikita ko. Naghihintay, may hinihintay, o naghihintay pa rin. Yun ang nakikita ko sa kanya. Sa mga ano naman, kasi may pagbabalik sa mga nakahiwalay. Gustong bumalik o may pagbalik na sitwasyon. Magkakaroon uli kayo ng connection nito eh. Magkakaroon uli. And then also, kung may third party naman kayo, oo, meron. Bago lang to? Bago lang sila? Hindi pa ganun katagal siguro, no? Sa iba sa inyo. Yan. Yun nakikita ko. Well, choice mo na to, no? Sa nakita ko dito, kung naghihintay ka to reset this connection. Kung matagal naman din na, halimbawa matagal na kayo, o baka naman din kasi na nagkahiwalay sila, nagkabalikan lang uli sila, kaya nakita ko parang bago, or hindi ganun katagal, baka in and out din sila, diba, nung third party. Sana hindi ko yung gumagawa ng third party, or hindi ko yung third party, no? Yun na nakikita ko, but still, is your choice dito sa sitwasyon. Aware ka naman daw na may third party. Kaya mo. Sabi ganun eh. Well, buhay mo naman yan. Every ano naman is may lesson naman eh, no? Well, choice mo to. Okay, kung wala naman third party relationship, you try to make it balance this connection. Handin yung attraction, handin yung passion, handin yung excitement. Patient ang isa sa inyo or both of you. Handun yung caring and valuing ng isa't isa. Ready to fight ang isa sa inyo. Nagkakaroon man ng hindi magandang sitwasyon, pero naaayos din. Nagkakaroon ng mga plano sa sitwasyon na ito, may mga pinag-iisipan, o may mga sitwasyon ay may mangyayari sa inyo. May mga pinag-iisipan daw kayo na gusto niyo yung desisyonan. Plano and decision to. Sa relasyon na to Iba dito LDR to. Yun ang nakikita ko dito. Baka may mga travel, o kaya may mga new beginning kayong gagawin, o kaya kung ikakasal kayo, di ba? O kaya magta-travel kayo, malayo o malapit, may mga excitement, kumbaga, no, sa mga walang third party. Money and trabaho, Aquarius. Okay, sa walang trabaho. Sa mga walang trabaho, alam mo ko ako sa'yo. isip ka ng isip, mag-action ka. Kaysa isip ka lang ng isip. Kung nagkakaroon ng rejection o nagkakaroon ng ganun talaga ang buhay, 'di ba? Sabi sa inyo, mag-action kayo. Kung nanghihinayang ka sa mga walang trabaho to, ako nanghihinayang ka sa trabaho mo ngayon, di wag kang umalis if ever na mayroon ka trabaho. Kasi mahirap din talaga maghanap ng trabaho, 'di ba? Pero sa may mga trabaho, kumilos kayo. Wag lang yung maghahanap ako ng trabaho, ganito, ganyan. Kilos din pag may time, okay? Sa iba sa inyo. Sa may mga trabaho naman, lungkot eh. May sadness ako nakikita. Siguro may mga tao na na-disappoint ka sa trabaho mo, sa katrabaho mo, sa paligid mo dyan. Diba? May mga lungkot, sadness, disappointment, o may mga feeling lost ka. Siguro, may mga loneliness kasi ako nakikita sa iyo. Siyempre, hindi may iwasan na didibdibin mo na lang talaga yung situation no? Kikimkimin mo na lang kumbaga na doon sa point na yun. Natural lang yun. Mag-focus ka na lang sa sarili mo, no? Na yun na lang ang pinaka-the best na gagawin mo. Mag-focus ka sa trabaho mo, mag-focus ka na iangat mo yung sarili mo, ipakita mo yung sarili mo na
kahit wala sila sa tulong nila o hindi sila pabor sa'yo, at least ikaw ginagawa mo yung work mo, ginagawa mo, itangat yung sarili mo. Mainggit man sila, okay lang. Ituloy lang ng laka mo yan hanggang the end. Di ba? Sila naman di mapapagod nun. Eh kung makikijoin ka sa kanila, magpapastress ka sa kanila, ikaw lang yung may stress. Ganon. Okay, sa pagdating naman sa pera mo, this time kasi, nandun ka sa point na nagkakaroon ka na ng discipline or you need discipline when it comes sa pera mo. No, sa iba sa inyo maring nandun ka sa point na mas nagiging more on aware ka when it comes to your money kasi siguro in the past hindi na talaga naging maganda yung takbo ng pera, no? Nagkaroon kasi ng lungkot, may mga sitwasyon na napanghinayanganan nang hinayang ka doon kasi sana hindi na lang, sana ganito, di ba? Yun talaga, and learning talaga yun, di ba? Pagdating sa iba sa inyo. Eh, sa iba sa inyo, kung may mga sitwasyon na darating na naman, di ba? Eh, matuto na kayo sa nakaraan. Kasi ngayon, it's more on discipline ang needed. Or sa iba sa inyo, mas nagkakaroon kayo ng discipline this time. Baka naman di iba sa inyo, ang dami-dami nyo nang nasa court, di ba? Panay court, ano? Tititi, oh, court. Tapos after nun, baka nang biglang boom, bili agad, ganyan. Ingat pa rin kayo, di ba? Sa iba sa inyo, may mga business ba kayo, malaki o maliit yan? Yun. Yun na nakikita ko sa inyo. Dito. Tama, may devil ko. Dalawa na naman. Lumabas ito kanina. Ingat ka talaga sa pera mo, ha? Mag-ingat ka sa pera mo. As in. Payo ko lang sa'yo. Maging matalino ka. Arigato namaste, God bless.